What's up traders? So may tanong yung ating isang Lodi sa TDLC na basta si Lodi natin kasama sa TDLC. Ask niya ano daw ba yung safest or makatwiran na cut loss na pwede natin apply dito sa gold market. So based on my experience running from 2023, nagseryoso or talagang pinukusan yung gold. Dati kasi matagal na talaga ako nag-gold 2019, as early as 2019, early 2019 or late 2018 nag-gold market na ako. Pero yung talagang pinukusan as in talagang matinding aralan, matinding tawag dito yung hasa ng skills sa market. 2023 nag-start yan dito nga sa broker natin. So doon nag-start lahat yan. Based sa experience ko simula ng taon na almost 2 years na ginagamit natin is yung layering na technique na natutunan na sa TDLC. Ang pinaka hindi ko naman sinasabing yun yung perfect pero yun yung pinaka realistic na masasabi ko na talagang kumbaga sa gold market makatwiran na distance. So let me show you kung ano yung sinasabi ko para naman hindi tayo puro daldal. Okay, so let's say this one let's say itong area na ito ay nag-buy ka. Dito tayo sa guhit ng green green na P-range So hindi mo nalaman kadahilan na nag-buy ka dyan. So this is 3,381 point something yan, sinasagad ko yan. 81 point yan na lang, ganyan na lang. 81, 80, 79, 78. So hanggang 78 daw yung ating last entry Ay hindi pala 78, sorry Kumuha lang ako ng range So kinuha ko lang yung range and then dinadrag ko to ng hawak sa gitna, then lalagay ko yung mid ng box na yan dito sa itaas I mean dyan sa tama sa upper natin ng predictive range Actually green area na lang green area ng predictive range na lang tawag natin. And then from there negative 30 pips tayo sa last entry natin So mangyayari niyan is ganito halos So 3376 agad na natin 76.00. So ganun ako yan halos 33 pips pala yan more or less 30 to 33 pips from last entry kasi may pasobra dito. So yun yung ating cut loss na pinaka safest na masasabi ko. So let's say you enter here dito sa red na to, talagang sinalum mo siya nag-catch ka ng falling knife. Then nakasurvive ka naman dahil dito walang cut loss most probably makakagain ka nito ng 80 to 90% na lang pips na lang or 90 to 100 pips na lang, hindi na 120 realistic na tayo hindi mo naman kasi masasakyan lahat yan Okay, so meron kang ilan yun, almost times 2 na kung negative 60 yung risk mo, times 2 na kagad yan, 1:2 ka na. Okay, let's say nag-re-enter ka dito sa red na to sabi mo sige mag-enter ulit ako dahil meron pa namang nasa green pa naman siya, predictive range, and then bumagsak ng negative 30, so cut loss ka dyan so possible kung naka times 120 ka rito, so 1:2 ratio mo, de 1-0 lalabas tama ba? Hindi, 2-1 pala dahil nakatipi ka ng times 2 bale 1:2 na yung ratio mo dito tas natalo ka na isa, de 2-1 na. So bumalik naman ngayon ulit dito. Kung titingnan mo to sa 1 minute huwag natin baguhin yung box kasi yan yung nag-i-entry. Kung sisilipin mo to sa 1 minute binigyan ka ng chance or bumalik si market after niya mag-drop, boom, nagpahinga ka muna, nakatlos ako, pahinga muna, tingnan ko kung babalik sa aking entry which is si box and then nakita mo naman bumalik dito sa loob, boom, and then nagre-enter ka rito, sabi mo take chance ako. Bakit ka magte-take chance ay sorry, yan, so tingnan natin sa dito sa ating wala ka palang reason dito lang yan. Pero kung sa Fibo, I think baka meron tong tamaan sa Fibo o wag na yung sa Fibo, let's say sa green area na lang still kumbaga sa green area ay nandun ka ito pala, sorry, sa 3 minutes nag-take chance ka, ay hindi, wala, huli pa rin yung sago, wala predictive range lang talaga yung pinakamalapit na pwede nating panghawakan sa mga panahong ito, sa mga moment na yan. Okay, so let's say yan, nasa predictive range pa naman ako
Sinilip mo na sa 1 minute just to see the detail kung ano nangyari, no? Ito lang, meron kang 1, 2, 3 minutes, no? Sa loob ng 3 minuto makakapag-isip ka dyan, ano? Makakapag-isip ka na dyan kung papasok ba dyan. 3 minutes sa timing, ano? So, let's say, makapag-enter ka dyan, at least 3 layer, o kung makakaya mo maximize yan dahil pinasok yung, yung layer mo ulit, yung buy entry mo yan kanina. Hindi mo inaalis, hindi mo agad aalisin basta-basta yan, ano? So, let's say yan, boom, di na lang sa half na lang, sa gitna na lang natin kuhanin. Dito ako pumasok sa gitna, yan. Tsaka nag-layer, ano? So, possible, makagain ka rito. Ito na lang yung realistic natin. 50 to 60 pips, no? So, again, na-cover na yung losses mo rito. So, trading kasi is plus minus lang naman eh. Yan ang mahirap kasi sa iba na masyadong tinotodo bigay lahat. Wag ganun. So, kailangan tayo, disiplinado pa. Yun yung reminder natin palagi di ba? Na kailangan disiplinado pa rin sa mga entry. Wag masyadong pabugso ng damdamin. So, it's all about positive minus lang naman yan. Plus minus lang naman yan. Kung nakapag-enter ka ng let's say 3, nagtipi ka ng isa, nag-iwan ka ng 2, yung 2 mo nagtumakbo pa, nag-run pa ng 130 pips. Tinipi mo, iniwan mo yung isa. Okay, then ngayon yung isa mo, winner na yan, runner na siya, tinatawag na runner, So, more or less na kulang 200 pips na yung natira mong isa. So, paldo ka, yun lang yung binabanggit ko mga boss na na safest for me safest. Makikita natin naglalaro diyan sa ating buying range pero yung cut loss sinundot lang ng isa pero hindi na siya alam mo yun. Siguro kung talagang bagsak yung market pero makikita natin yan kung bagsak yung market talagang tutuloy-tuloy yung ganyan. Although yung kanina, yung mga kaganapan kanina, pero ngayon recovering kasi si market. So, buy yung situation natin kasi buy yung pinasok ni Lodi na nagtanong sa atin. So, ito lang yung binigay kong magandang sample, So, kung siguro maglalaro to ganyan, babagsak dito yan, ganyan. Pero ang nangyari, hindi After niyang bumagsak ng isa, nangulit lang siya, nang liquidate lang tawag dyan, liquidation area lang, sa area na to. Then, pagpasok na sa loob yun, nag-stabilize na yung price niya sa taas. Kung mapapansin nyo, itong part na to, ayan, may mga wick pa dyan. So, pwede maging mga entry yan pwede maging pasok yan sa ating buying yung box natin pasok yan nasa loob pa rin naman yan so ganun lang naman sa trading yun yung pinaka safest na marami pang data to kung kaya lang kapos tayo sa oras ilang minuto na ba to pahaba 7 minutes na kung natin kung i-backtest natin yan mag-collect tayo ng data makikita natin yung sinasabi ko na layering, then negative 30 from the hour layer. Yun yung pinaka na sa akin, reasonable na cut loss na based on experience sa TDLC sa ilang panahon na paggamit ng paglalaro sa gold market. So I hope na gets niyo. Kung hindi, pwede naman tayo mag-chat sa ating sa ating GC. Alright, ganun lang mga boss. Takits sa ating GC.